Hindi lahat ng paggising ay nagsisimula sa liwanag. Minsan ito'y nagsisimula sa isang uri ng panloob na ulap, isang pakiramdam na mahirap ipaliwanag ngunit nararamdaman. Para bang nauna ang kaluluwa na magising kaysa sa katawan at dala nito ang isang pagod na walang pangalan. Marahil ganito ang iyong umaga ngayon. Marahil ay iminulat mo ang iyong mga mata at sa halip na ginhawa ay bigat ang iyong naramdaman, isang pagpigil sa paghinga, isang paulit-ulit na kaisipan at matinding pagnanais na muling ipikit ang mga mata at ihinto ang mundo. Ngunit gayon paman, narito ka, nakaharap sa mga salitang ito, sa panalangin ito. Hindi ito nagkataon lamang. Ito ay isang banal na bulong na bumabalot sa iyo, na malumanay, na tumatawag sa gitna ng napakaraming boses, ingay at alalahanin. May isang nakatagong panawagan sa iyong kaluluwa. Kahit hindi mo pa ito nasasabi ng malakas, narinig na ito ng Diyos. Sapagkat hindi niya inaasahan na maging malakas ang iyong mga salita, hindi rin niya inaasahan na maging malakas ka. Nakikita niya ang hindi nakikita ng iba. Naririnig niya ang hindi naririnig ng iba. At sumasagot siya bago mo pa maunawaan kung paano magtanong. Ang Jeremias 33:3 ay hindi lamang isang talata na binabasa. Ito ay isang agarang tawag mula sa langit para sa mga hindi na alam kung kanino lalapit. Ito ay isang nakabukas na pinto para sa kaluluwang nakakaramdam ng kalungkutan. Ito ay isang tahimik na kanlungan para sa pusong matagal ng lihim na nananawagan. Tumawag ka sa akin, sabi ng Panginoon. At hindi ito sinasabi bilang isang malumanay na mungkahi, kundi bilang isang buhay na pangako. Isang gawa ng awa, isang banal na pangako sa mga gumigising na pagod, nalilito at bali, ngunit patuloy pa ring naghahanap at naniniwala. Marahil ay hindi mo alam kung paano manalangin ngayon. Marahil ay hindi mo alam kung saan magsisimula. Ngunit nagsimula na ang Diyos. Inihanda na ng Diyos ang sandaling ito. Narito na siya bago ka pa dumating. Nagbabantay para sa iyo. Naghihintay sa iyong pagsuko. Hindi pagsuko ng pagkatalo, kundi pagsuko ng pagtitiwala. Sapagkat may mga panalangin na hindi ginagawa gamit ang mga salita, kundi gamit ang presensya, gamit ang tahimik na luha, gamit ang bukas na mga kamay, gamit ang isang tapat na puso na nagsasabing, Panginoon, narito ako, kahit hindi ko alam kung ano ang sasabihin. At kung narito ka ngayon, binabasa ito, naririnig ito, at nararamdaman ito, maniwala ka, ang umagang ito ay hindi isang ordinaryong araw. Ito ay isang banal na appointment, isang pagkikita na nakatakda sa lihim na kalendaryo ng Diyos. At alam ito ng iyong kaluluwa. Kaya huminto ka muna sandali, huminga ka ng malalim. Damhin mo ang pagpasok at paglabas ng hangin. Damhin mo ang buhay, ang iyong dibdib, ang iyong kaluluwa, ang kanyang presensya. Tinatawag ka, nakikita ka. Inaanyayahan kang tumawag. Dahil kapag nananawagan ka, nagbubukas ka ng panloob na espasyo, isang lugar kung saan maaaring manirahan ng langit, isang lugar kung saan ang imposible ay nagiging presensya. At ang panalangin ito ay maaaring magpabago sa iyong umaga. Hindi dahil mayroon itong mahiwagang formula, kundi dahil ito ay totoo. Dahil nagmumula ito sa kaibuturan ng iyong kaluluwa. Dahil dinadama nito ang puso ng Diyos. Ngayon ang araw, ngayon ay maaari kang tumawag. Ngayon ay maaari kang sumuko. Ngayon ay maaari mong buksan ang sugat na yon, ang takot na yon, ang pagdududa na yon, at ibigay ito sa nag-iisa na hindi ka kailanman binitawan. Sa umagang ito, ang Jeremias 33:3 ay hindi isang palamuti lamang sa Biblia. Ito ay isang direktang linya sa pagitan ng iyong sakit at ng sagot ng Diyos. At kung handa kang makinig gamit ang iyong kaluluwa, makikita mo na sinasagot ka na niya. May mga umaga kung saan gumigising ang katawan, ngunit nananatiling nakahiga ang kaluluwa. Sinusunod mo ang mga gawain ng araw, naghihilamos ka, naghahanda ng kape, tinitingnan ang orasan, ngunit sa loob mo ay mayroong bigat na katahimikan.
para bang bawat hakbang ay nababalot sa isang makapal na ulap. Walang nakakapansin, walang nagsasabi. Ngunit alam mo, mayroong pagod na hindi nababawasan ng ilang oras na tulog. Mayroong paghihintay na hindi humihinto kahit na umuusad ang mundo. At gayunpaman, may isang bagay sa loob mo na patuloy na naghihintay, patuloy na naniniwala kahit na hindi buo, patuloy na naghahanap kahit minsan walang direksyon. Iyon din ay pananampalataya. Kahit hindi ito nakikita, kahit hindi ito ipinagdiriwang, kahit walang pumapalakpak. Ang tahimik na pananampalatayang iyon na nananatiling buhay sa gitna ng emosyonal na kaguluhan. Ang pananampalatayang hindi sumisigaw, kundi humihinga, na hindi tumatalon, kundi lumalaban. Ang Jeremias 33:3 ay hindi nagsasalita sa mga malalakas. Hindi ito isinulat para sa mga laging nasa maayos na kalagayan. Isinulat ito para sa iyo na ilang araw nang nakikipag-usap sa Diyos nang hindi gumagalaw ang mga labi. Para sa iyo na nananalangin gamit ang mga mata, kilos at paghinga, na nananawagan mula sa pinakamalalim na lugar kahit hindi ito nakikita ng mundo. At doon mismo nabubuhay ang salitang ito. Tumawag ka sa akin. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito ay hindi naghihintay ang Diyos ng isang diskurso. Naghihintay siya sa iyong kaluluwa. Naghihintay siya sa sandaling wala ka ng lakas upang magpanggap. Ang eksaktong sandali kung saan ang tanging masabi mo ay, tulungan mo ako. At iyon ay sapat na dahil ang panawagan ay hindi lamang isang pagsusumamo. Ito ay isang pagsuko. Ito ay isang pagkilala sa limitasyon at sa limitasyong iyon, nagsisimula ang Diyos. May mga senyales na hindi nakikita ng mga mata. May mga sagot na hindi dumarating sa anyo ng agarang solusyon, ngunit dumarating. At habang iniisip mong nawawala ang iyong panalangin sa kawalan, naghahabi na ang Diyos ng ginhawa. Hindi niya binabaliwala ang iyong pagod. Hindi niya hinahamak ang iyong pagluha. Hindi siya dumadaan lang kapag walang ibang humihinto. At kahit na ngayon ay pakiramdam mo, ay pagod ka, sirang-sira at nasa bingit, hindi ka nag-iisa. Dahil ang patuloy na paghihintay, kahit na wala kang nakikita, ay isa ring uri ng pananampalataya, isa ring banal na kilos. Kaya huminga ka. Hindi para makalimutan kundi para maalala na kahit pagod ka, narito ka pa rin, na kahit nasasaktan ka, naniniwala ka pa rin. At iyon ang simula ng tahimik na himalang paparating. Dahil kapag ang kaluluwa ay nagising ng pagod, ngunit nananawagan pa rin, yumuyuko ang langit upang makinig. May mga katahimikan na mas mabigat pa kaysa sa libong salita. Minsan, ang pinakamahirap ay hindi ang ingay ng buhay, kundi ang malalim na alingaw-ngaw na nananatili kapag pakiramdam mo ay tahimik ang Diyos. May mga gumigising tuwing umaga na umaasang may maririnig. Kahit ano, isang senyal, isang bulong, isang salita na may kabuluhan. Ngunit patuloy ang pag-ikot ng orasan, lumilipas ang mga oras at parang malayo ang langit. Napakahirap maghintay kapag walang dumarating na sagot. Napakalungkot ng kaluluwa kapag nananalangin at walang naririnig. Gayunpaman, ang Jeremias 33:3 ay isang pangako para sa mga nagtitiyaga kahit sa katahimikang iyon. Sasagot ako sa iyo. Ganito ang sabi ng Panginoon, hindi ito isang walang laman na pangako. Hindi ito isang mababaw na ginawa. Ito ay isang katiyakan na tumatagos sa panahon at sa kasaysayan ng lahat ng nanawagan. Ang sagot ng Diyos ay maaaring hindi dumating sa inaasahang paraan. Maaaring hindi ito agaran. Maaaring hindi ito dumating bilang ginhawa, kundi bilang konfrontasyon, bilang isang paghinto, bilang isang imbitasyon na magtiwala kapag parang wala ang lahat. Ngunit laging dumarating ito. Minsan, ang sagot ng Diyos ay nakatago sa katahimikan. Dahil sa katahimikang iyon, mas bukas ang kaluluwa na makinig ng mas malalim. Ang tapat na panawagan ay naghahanda ng lupa para sa binhi ng banal na tinig. Hindi binabaliwala ng Diyos ang panawagan ng mga wasak. Hindi siya walang pakialam.
Kahit na parang umuusad ang buong mundo at pakiramdam mo ay walang nangyayari sa iyong buhay, may gumagalaw sa langit. Mayroong isang di nakikitang galaw, isang sagot na nabubuo ng lihim. Hindi sa hindi nagsasalita ang Diyos, kundi minsan nagsasalita siya sa ibang dalas, sa ibang ritmo, sa isang wika na tanging ang mapagpakumbabang puso ang nakakaintindi. May mga araw na ang ginhawa ay dumarating na parang isang malamig na simoy ng hangin, minsan naman bilang isang di inaasahang luha, minsan sa yakap ng isang tao, sa isang paulit-ulit na salita, sa isang talatang nabasa ng di sinasadya, sa kapayapaan na hindi mo maipaliwanag. Marahil ngayon ay hindi mo maririnig ang gusto mo, ngunit maririnig mo ang kailangan mo. Marahil ang sagot ay hindi magpapabago sa sitwasyon, ngunit magpapabago ito sa iyong pananaw. Sapagkat maging ang katahimikan ng Diyos ay sagot, maging ang paghihintay ay bahagi ng usapan. At kapag hindi mo na inaasahan, kapag parang pareho pa rin ang lahat, kapag halos tumigil ka na sa pagtatanong, dumarating ang sagot. At hindi lamang nito binabago ang araw, binabago nito ang iyong pananampalataya, binabago nito ang iyong kwento. Dahil hindi tahimik ang Diyos. Naghihintay siya sa eksaktong sandali na handa na ang iyong kaluluwa upang tanggapin ang hindi mo kailanman inakalang maririnig. Ang tunay na panawagan ay hindi laging isang sigaw. Kadalasan, ito ay isang halos di marinig na bulong. Minsan, isa lamang itong paulit-ulit na kaisipan sa katahimikan ng isipan o ang bigat sa dibdib paggising. May mga umaga kung saan ang pagkabalisa ay nais na manguna, kung saan ang pagmamadali at pag-aalala ay sumusubok na agawin ang katahimikan bago mo pa imulat ang iyong mga mata. Sa mga unang minutong iyon, sa pagitan ng gabi at araw, naghahanap ng kanlungan ang kaluluwa. Diyan ipinanganak ang pagkakataon na manawagan ng may layunin, na gawing altar ang takot at pagkabalisa, na gawing isang gawa ng pananampalataya ang gawain. Bago ka tawagin ng mundo, bago mo tingnan ang screen ng telepono, bago ka dalhin ng isipan sa mga mahalagang bagay, mayroong isang sagradong sandali. Hindi ito mahaba, hindi ito komplikado. Ito ay isang malalim na paghinga, isang pagpikit ng mata, isang simpleng pangungusap. Ngayon ay tumatawag ako sa iyo, Panginoon. Ang pangungusap na iyon ay sapat na upang buksan ang pinto ng puso at hayaan ang banal na pumasok sa iyong umaga. Kapag isinusulat mo ang iyong panalangin sa isang papel, kapag pinapangalanan mo ang iyong mga takot at pagnanais, kapag binabasa mong muli ang talatang iyon na nangangako ng banal na sagot, naaayos ang kaluluwa. Nakakahanap ng direksyon ang pagkabalisa at ang takot ay nagiging pagsuko. May kapangyarihan sa espiritual na gawain. Kapag nananawagan ka araw-araw, kahit sa katahimikan, kahit may pagdududa, kahit sa lakas na natitira sa iyo, ang iyong kalooban ay nagiging isang altar. Ang panawagan ay nagiging tulay sa pagitan ng kahinaan ng tao at ng walang hanggang pangako. Hindi ito tungkol sa pag-uulit ng mga salita dahil sa ugali, kundi sa pagkilala na ang bawat umaga ay isang bagong posibilidad na lumapit sa manlilikha. Ang gawa ng panawagan ay hindi lamang nagpapabago sa takbo ng araw. Nagpapabago ito sa kalagayan ng puso, nagpapanibago sa isipan at nagpapagaan sa bigat ng buhay. Ang paggawang altar sa pagkabalisa sa umaga ay pag-aaral na huminto. Ito ay pagpapahintulot sa banal na magkaroon ng unang salita. Ito ay pagtingin sa araw bilang isang blangko na pahina kung saan maaaring isulat ng pananampalataya ang kwento nito. At sa bawat pagkakataon na naglakas loob kang tumawag, gaano man kahina ang iyong panalangin, sumasagot ang langit ng may presensya, nakakahanap ng kanlungan ng kaluluwa at muling humihinga ang pag-asa. Kaya, ang bawat umaga ay tumitigil na maging gawain at nagiging isang appointment. Isang appointment kung saan ang mahalaga ay sumusuko sa walang hanggan at ang pananampalataya ay nagbubukas ng araw ng may bulong ng pagtitiwala. May mga sandali kung saan naghahanap ng kanlungan ang puso at parang walang ligtas na lugar.
Ang bahay ay puno ng mga boses, gawain, obligasyon, ngunit sa loob ay may nararamdamang kawalan. May mga taong nabubuhay na napapalibutan ng pamilya at mga kaibigan, ngunit gayunpaman ay nakakaramdam ng lamig sa loob, isang uri ng kalungkutan na hindi nababawasan ng kumot o yakap. Tanging ang nakaranas lamang nito ang nakakaintindi sa pagnanais na makahanap ng isang lugar kung saan maaaring magpahinga ang kaluluwa. Ang Jeremias 33:3 ay nagiging lihim na espasyong iyon. Sa bahay na iyon na may nakasinding ilaw sa gitna ng kadiliman, sa lugar na iyon kung saan laging may naghihintay, kung saan hindi kailanman isinasara ang mga pinto, kung saan ang presensya ay hindi namamatay kahit pa dumating ang pinakamahabang gabi. Ang panawagan ay paghahanap ng kanlungan, pagkilala na mayroong isang lugar na lampas sa ingay, lampas sa pagod, lampas sa kawalan ng katiyakan. Kung paanong kailangan ng ulan ang lupa upang tumubo, ganun din ang panalangin na kailangan ang isang pusong handang tumanggap, kahit na ito ay pagod, kahit na ito ay wasak, kahit na nawalan na ng pag-asa. May mga bintana na nagbubukas sa kaluluwa kapag akala mo ay sarado na ang lahat. Mga pinto na nagbubukas kapag naglakas loob kang tumawag ng totoo, kapag tumitigil ka sa pagtatago ng iyong kahinaan at inilalagay ito sa kamay ng isang nakakagawa ng lahat. Mayroong kanlungan na hindi nakasalalay sa lagay ng panahon sa labas o sa dami ng iyong mga problema o kung gaano karami ang kasama mo o ang umalis sa iyo. Ito ay isang panloob na kanlungan na hinabi gamit ang mga pangakong hindi nag-e-expire, na may mga salitang tumatawid sa mga henerasyon at patuloy na nag-aalab. Ang Jeremias 33:3 ay patunay na laging may espasyo kung saan may alingaw-ngaw ang iyong sakit, kung saan nakakahanap ng sagot ang iyong tanong, kung saan ang kahinaan ay hindi dahilan upang ikahiya, kundi ang unang hakbang patungo sa paggaling. Ang kanlungang iyon ay hindi humihingi ng perpekto ka, hinihingi lamang nito ang iyong katapatan. Hindi ito nangangailangan ng komplikadong ritual o matatalinong talumpati. Kailangan lang nito na pumasok ka, na payagan mo ang iyong sarili na magpahinga, na bitawan mo ang bigat at hayaan ang biyaya na takpan ka. Sapagkat may mga umaga kung saan ang pinakamalaking pagpapala ay hindi ang pagbabago sa nangyayari sa labas, kundi ang paghahanap ng isang lugar kung saan maaaring muling huminga ang kaluluwa. Isang lugar kung saan alam ng pagod na puso na nasa bahay ito, kung saan nawawala ng lakas ang takot, kung saan ang liwanag ay hindi kailanman namamatay. At ang lugar na iyon, ang kanlungang iyon, ay available tuwing nananawagan ka, tuwing naglakas loob kang buksan ang bintana ng iyong pananampalataya. May mga araw na nauubusan ang mga salita, sinusubukan mong manalangin, ngunit pakiramdam mo ay paulit-ulit, marupok at maliit ang lahat ng lumalabas sa iyong bibig. Mayroong pagod sa kaluluwa na parang ninanakaw maging ang kakayahang magsalita. At gayunpaman, ang tunay na panawagan ay hindi nakasalalay sa kahusayan sa pagsasalita. Hindi sinusukat ng Diyos ang lakas ng panalangin sa dami ng mga salita o sa tindi ng tono, kundi sa katotohanan na nagmumula sa pusong sumuko. Kapag hindi mo na alam kung ano ang sasabihin, kapag pakiramdam mo ay napakabigat ng lahat, kapag ang katahimikan ay nagiging di matitiis, may mga simpleng pangungusap, halos bulong, na maaaring magbukas ng mga daan kung saan dating mayroong pader lamang. Diyos, hindi ko maintindihan, ngunit nananawagan ako dahil alam kong nakikita mo. Hindi mo kailangang intindihin ang lahat ng nangyayari sa iyong buhay upang lumapit sa Panginoon. Hindi mo kailangan ng agarang sagot upang magtiwala. Minsan, ang pinakamalaking panalangin ay ang pag-amin ng hindi pag-alam, ng hindi pag-intindi, ng pagkaligaw. Ngunit doon mismo ipinapakita ang pagtitiwala. Dahil kahit hindi mo naiintindihan ang proseso, pinipili mong magtiwala sa nakakakita ng lahat. Hayaan mo akong marinig ang hindi kayang iparinig sa akin ng aking mga luha. May mga luha na nagpapabingi sa kaluluwa, na naghihiwalay sa iyo sa mundo,
at naglalayo sa iyo mula sa anumang ginhawa. Ngunit kahit na wala kang naririnig, kapag ang sakit ay parang mas malakas kaysa sa anumang pangako, may isang malumanay na boses na patuloy na nagsasalita, patuloy na nag-aanyaya, patuloy na nagpapaalala na ang pagluha ay hindi ang katapusan. Ang paghingi sa Diyos na magsalita sa kabila ng iyong mga luha ay ang pag-aanyaya sa Kanya na maging tagasalin ng iyong sakit, ang interpreter ng iyong mga katahimikan. Sumagot ka, Panginoon, kahit na tumigil na ako sa pagtatanong. Ang pagod ay maaaring maging napakalaki na tumitigil ka na sa pananalangin. Marahil ay pakiramdam mo na naging mekanikal na ang iyong mga kahilingan, na hindi tumatawid sa kisame ang iyong mga pagsusumamo, na hindi na sapat ang iyong lakas. Ngunit ang Diyos ay dalubhasa sa pagsagot sa mga pusong pagod. Naririnig niya maging ang mga tanong na tumigil ka na sa pagtatanong. Sumasagot siya kahit na wala ng mga salita ang kaluluwa. Ang mga pangungusap na ito ay hindi mga mahiwagang formula. Sila ay mga binhi ng pananampalataya na itinanim sa tuyong lupa ng kaluluwa. Sila ay bukas na mga pinto para sa biyaya, para sa pag-asa, para sa ginhawa. Kapag hindi mo alam kung ano ang sasabihin, kapag nanalo ang pagod sa labanan, hayaan ang iyong panawagan na maging simple, maikli at tapat. Dahil minsan, ang pinakamakapangyarihang panalangin ay ang pagsasabi lamang ng, narito ako, Panginoon, kasama ang aking mga pagdududa, ang aking mga katahimikan, ang aking maliit na pananampalataya. At iyon, sa kaharian ng Diyos, ay laging sapat. Sa buong buhay, marami ang naudyok na isipin na ang Diyos ay malayo, hindi maaabot, nakahiwalay sa isang mataas na lugar at hindi maabot, nagmamasid mula sa malayo at hindi nakikibahagi sa maliliit na detalye o sa pang-araw-araw na sugat. Ngunit ang katotohanan, malalim at simple, ay dalubhasa ang Diyos sa paglapit sa mga pusong wasak. Hindi siya nagtatago sa mga naghihirap, hindi siya lumalayo sa mga pagod. Ang Jeremias 33:3 ay isang malinaw na larawan ng banal na habag na iyon. Ito ay ang pangako ng isang Diyos na yumuyuko, na lumalapit, na nakikinig sa bulong na walang ibang nakakarinig at tumutugon ng may pagmamahal sa mga sugat na hindi nakikita ng iba. Hindi siya walang pakialam sa emosyonal na pagod o sa tahimik na pagkasira ng isang tao na matagal nang sumusubok, lumalaban, naghihintay at pakiramdam na pareho pa rin ang lahat. Sa halip, hinahanap at sinusuportahan ng Diyos ang mga wala ng lakas upang humingi, ang mga naubos na, ang kanilang mga resources, ang mga hindi na kaya. Ang kadakilaan ng kanyang karakter ay hindi sinusukat ng distansya, kundi ng lapit. Sa pamamagitan ng isang tunay, nakikita, ngunit di nakikitang presensya. Ang sagot ng Diyos ay hindi laging ang inaasahan mo, ngunit laging ang kailangan mo. Dahil hindi lamang siya nakikinig sa mga salita, nakikinig din siya sa mga katahimikan. Hindi lamang siya nakakakita ng mga kilos, nakakakita rin siya ng mga intensyon. Hindi lamang niya inoobserbahan ang iyong ipinapakita, kundi pati na rin ang iyong itinatago. Ang kanyang katapatan ay hindi nakasalalay sa iyong pagiging tapat. Ang kanyang biyaya ay hindi nauubos kapag sumusuko ka. Ang kanyang pag-ibig ay walang katapusan, kahit pa may katapusan ang iyong mga tanong. Inihahayag ng Jeremias 33:3 na ang banal na sagot ay minsan dumarating na nakabalat kayo bilang kapayapaan sa gitna ng kaguluhan, bilang pag-asa sa paghihintay, bilang kasama sa pinakamalalim na kalungkutan. Ang pangako ay ito, hindi nagtatago ang Diyos sa mga wasak. Lumalapit siya sa kanila, yinayakap niya sila sa pinakamahabang gabi. Sinusuportahan niya sila kapag hindi na kaya ng katawan at isipan. Sumasagot siya maging sa mga panawagang hindi kailanman binigkas ng malakas. At ang kanyang sagot, kadalasan, ay mas malaki kaysa sa iyong tanong dahil alam niya maging ang bagay na hindi mo kailanman naglakas loob na sabihin.
Doon, sa katahimikan, sa pagod, sa kahinaan, ipinapakita ang karakter ng Diyos na nakakakita sa iyo, na tumatawag sa iyo, na nakikinig sa iyo at hindi kailanman napapagod na sumagot. Ang pagdating sa dulo ng panahong ito ay ang pagtuklas na ang Jeremias 3:33 ay hindi isinulat upang palamutian ang mga dingding o upang punan ang mga walang laman na espasyo sa mga relihiyosong libro. Ito ay isang tunay, konkreto at matalik na tawag. Ito ay isang lubid na inihagis sa pusong nakakaramdam ng kalungkutan, isang buhay na pangako para sa pagod na kaluluwa, isang bukas na pinto sa gitna ng napakaraming pader. May mga araw kung saan parang walang alingaw-ngaw ang sakit, kung saan ang panalangin ay parang isang patak sa karagatan at ang paghihintay ay nagiging di matitiis. Ngunit nananatili ang katotohanan. Sa bawat pagkakataon na nananawagan ka, gumagalaw ang langit. Sa bawat pagkakataon na binubuksan mo ang iyong sugat, sumasagot ang Diyos ng may ginhawa. Sa bawat pagkakataon na kinikilala mo ang iyong limitasyon, ipinapakita niya ang kanyang sarili bilang kanlungan at lakas. Ngayon, ang imbitasyon ay hindi ang magpanggap na maayos ang lahat o ang mag-ulit ng mga pangungusap dahil sa ugali. Ito ay ang manawagan ng may katapatan, ng may katotohanan ng isang alam na pinakikinggan siya, ng may kababaang loob ng isang kinikilala na ang himala ay hindi laging ang pagbabago sa labas, kundi ang pagbabago ng puso. Handa ang Diyos na sumagot, hindi kapag nakikita kang malakas, kundi kapag nakikita kang tapat, hindi huli, hindi maliit ang iyong panawagan, hindi walang kabuluhan ang iyong sakit. Ang dala mo sa iyong kalooban ay may halaga sa paningin ng manlilikha. Sa gitna ng lahat ng mga bagay na maaaring magpaduda sa iyo, ng mga dahilan upang sumuko, ng mga salitang hindi dumarating, mayroong isang katiyakan na tumatagos sa anumang anino. Ang iyong panalangin ay hindi nawawala. Ang iyong panawagan ay may patutunguhan. Yumuyuko ang Diyos ng universo upang makinig sa mga naghahanap sa Kanya ng may puso at sumasagot siya sa Kanyang paraan, sa Kanyang oras, sa paraang pinakakailangan mo. Naway ngayon ay makapagsulat ka sa libro ng iyong kaluluwa ng isang deklarasyon ng tunay na pananampalataya. Naway sa lihim na lugar kung saan ikaw at ang Diyos lamang ang nagkikita ay makapagbulong ka ng may pananalig. Ngayon ay nananawagan ako at naghihintay sa Diyos. At naway ang gawaing iyon, simple ngunit malalim, ay magmarka ng simula ng isang bagong yugto kung saan ang bawat umaga ay magiging paalala na hindi ka naglalakad ng mag-isa. Kung saan ang bawat paggising, gaano man kahirap, ay magiging isang imbitasyon din upang buksan ang bintana ng puso at hayaang pumasok ang sagot na tanging ang Diyos lamang ang makakapagbigay. Kaya nagtatapos ang panalangin ito, ngunit hindi nagtatapos ang banal na pag-aalaga. Ang katahimikan ay hindi paglimot. Ang paghihintay ay hindi pag-abandona. Ang iyong kwento ay patuloy na isinusulat, linya sa linya, panawagan sa panawagan, sagot sa sagot. Dahil kapag pinili mong tumawag, laging nakakahanap ng lugar ang pag-asa upang magpahinga.